parusa? Kabadong tanong ko dito. Mali ang ginawa mo. Hindi ka dapat na nagsusugal. Seryosong anito sa akin. Patawad Ginoong Rafael. Pero sayang, hindi mo nakita. Ang husay ko sa baraha. Halos lahat nga ng pera nila ay napunta na sa pera ni Manang Mercedita. Nakikita mo ba kung anong oras pa lang? 6 AM pa lang, Rachel. Pero nagsusugal na kayo sa labas. Sige, dapa. Seryosong utos nito sa akin. Takaman sa iniuutos nito ay mabilis akong dumapa sa sahig. Ano bang parusang gagawin niya sa akin? Bakit kailangan ko pang dumapa? Napalingon ako dito nang marinig ko malakas nitong pagtawa. Ginoo? Bakit dyan? Dapa, dun sa kama? Agad akong tumayo. Bakit kasi sinabi lang nitong dapa? Bakit hindi nito sinabing doon sa kama? Dumapa tuloy ako sa sahig. Yung parusa ni Ginoong Rafael ay masarap na masakit. Natapos siya sa parusa niya sa akin 8:00 na. Tapos ngayon parang ang ganda na ng araw nito. Papito-pito pa habang sinusuklayan ng basa kong buhok. Hindi na ako magsusugal, Ginoong Rafael. Reklamo ko dito. Hindi, ayos lang yun, magsugal ka pa. Tapos parurusahan ulit kita. Nakangising anito. Kanina lang galit na galit ito. Tapos ngayon ayos na ayos dito. Buti sana kung ayos lang na hindi ito magagalit, kaso ayos lang pero parurusahan pa rin niya ako. Hindi, di na yun mauulit. Sobrang sakit kaya ng parusa mo. Pero sabi mo parusahan pa kita. Sinabi ko yun? Nakang-ani ko rito. Tumango naman ito. Oo, sabi mo pa ngay ang sarap ng parusa ko. Saglit na napaisip at bahagyang tumikwas ang kilay ko. Talaga? Hirap pa rin maniwala ako dito. Oo nga. Tapos na nitong ayusin ang buhok ko. Saka ako tumayo at tinila na rin itong patayo. Puntahan natin sa Bonsoy? Tanong ko dito. Bukas na lang. Pwede na natin siyang ilabas bukas. Tumangutango naman ako. Lumabas kami ng bahay. Naabutan namin ang mga batang ang iingay. Ate ganda, sali ka po. Yaya ng batang may uhog pa sabay hawak sa suot kong palda. Gusto mo sumali? Tanong ni Ginoong Rafael sa akin. Minabato lang naman nila yung tsinelas nila sa lata. Agad akong tumango dito. Taya ka po. Agad din akong napasimangot. Bakit akong taya? Ani ko sa banga ito. Ganoon talaga kapag gusto sumali. Go Rachel! O joke nito sa akin. Tumango naman ako. Hinubad ko ang isang tsinelas ko at ipinatong sa lata. Saka ko inapakan para medyo bumaon. Natawa si Ginoong Rafael sa ginawa ko. Pandaraya yan, Rachel. Hindi ganyan ang tamang paglalaro ng tumbang preso. Inayos dito iyon. Nanunulis ang usong, tumangutango ako dito. Hindi ko naman alam na pandaraya iyon kasi hindi pa naman ako nakakapaglaro noon. Hinila ako ni Ginoong Rafael sa gilid at saka nagsimula ng batuhin ng mga bata ang lata. Ang naisip kong paraan para manalo ako ay ang mga mahihinang nila lang ang tatayain ko. Tinignan ko ang pinakamaliit sa kanila. Yung batang may sipon-sipon at madungis ang nakita kong bumato. Hindi tinamaan ang lata. Nang kunin niya ang tsinelas ay akman tatakbo siya pero mabilis kong hinuli. Taya! Taya! Tuwang-tuwa na ani ko rito. Kaso umiyak ito. Napatingin ako kay Ginoong Rafael dahil sa takot. Hindi ko naman ito pinaiiyak eh. Tinaya ko lang ito. Sino nagpaiyak sa anak ko? Hiyaw ng isang lalaki na mukhang siga. May hawak itong patpat. Takot na tumakbo ako patungo kay Ginoong Rafael. Inakbayan niya naman ako. Waring pinoprotektahan. Hoy Sinlong, naglalaro lang sila. Umuwi ka sa bahay. Sigang ani rin ng ginang na kanina lang ay kalaro ko lang ng tong its. Kaya pala hindi nagagalit ang asawa nitong katulad ng galit ni Ginoong Rafael. Mas matapang pa pala ito sa asawa niya. Ayawan na. Iyakin naman ito. Dinig kong ani ng isa pang bata. Napasimangot ako. Hindi man lang ako nakalaro. Nag-ayawan na sila. Pasok na nga tayo sa loob. Ani ko kay Ginoong Rafael na napasunod sa akin. Nangakbang papasok na ako sa pinto ay may batang bigla na lang akong ginulat. Bang! Bang! Malakas nitong hiyaw. Labis ako nagulat na halos na paatras pa ako. Mabuti na lang nasa loko ni Ginoong Rafael. Tapos tumunog ang laruan nito kaya napatakip ako sa aking tenga. Sa labis na gulat ni Rachel ay napatakip ito sa kanyang tenga. Mabuti na lang maagap ko siyang nasalo dahil sa biglang pag-atras niya. Nalalambot ang kanyang mga tuhod. Akala ko'y okay na ngunit ang kaninang kamay na nakatakip sa kanyang tenga ay napasapos sa kanyang ulo. Rachel! Tawag ko dito.
Napaupo na ito kaya nakuha ko nang iharap ito sa akin. Ang kaninang hawak lang sa ulo'y nauwi sa sabunot. Ano nangyari? Tili ni Manang Mercedita. Lumuhod din ito, pantay kay Rachel. Rachel, naririnig mo ba ako? Sinapo ko ang pisngi nito. Diretso ko itong tinitigan sa kanyang mata pero mailap iyon. Baka sa mukha nito ang takot. Mas sumigpit ang hawak niya sa kanyang buhok kaya naman pinagtulungan namin tanggalin ni Manang ang pagkakahawak nito doon. Binibini ko. Please. Takot ding usal ko. Sa labis na gulat nito ay parang bigla itong nawala sa sarili. No! No, stop it! Takot na ani Rachel. Stop! Sunod-sunod nitong Ingles. Rachel, it's me. You're Ginoong Rafael. Baby, please. Dali na natin sa ospital. Sigaw ni Manang Mercedita. Ang labis na panginginig ng katawan nito'y unti-unting kumalma. Rachel? Tawag ko dito. Sakalang parang nagkaroon ng recognition sa mga mata nito nang napatitig ito sa akin. Sunod ay napalitan ng pagtataka. Bakit? Takang ani to. Ako na po bahala sa kanya, Manang Mercedita. Mabilis ko itong pinangko at dinala sa silid na inuukupan namin. Bakit parang nag-aalala ka? May nangyari? Tanong nito sa akin. Marahan nitong hinaplos ang aking pisngi pero para din itong nangihina. Kaya naman bago ko pa ito mailapag sa kama ay nawala na ito ng malay. Rachel! Huwag ka lalabas. May 2 tayo. May sugat ang isa sa tagiliran. Bili ni Nanang Fe sa akin. Agad naman akong tumango dito. Agad na nagtungo sa silid at nagkubli. Naririnig ko ang tinig ni Tatang na nagmamadali sa pag-uutos kay Nanang. May isang tinig na waring hirap na hirap at may isang tinig na bakas ang pag-aalala sa kasama. 2 sila. Hindi nga talaga ako maaaring lumabas. Mabilis ang kabog ng dibdib ko. Narinig ko si Tatang na nag-uutos ditong gawin ng herbal na gamot na itinuro niya sa akin noong isang araw. Hindi iyon alam ng aking nanang. Nagmamadali na sila. Tulungan niyo kapatid ko! Takot na ani ng Ginoong nasa maayos na manlagay. Umiiyak na ito. Kailangan kong tumulong. Agad akong tumayo at lumabas ng silid. Agad na natulala si Nanang sa ginawa ko. Kailangan natin silang tulungan na. Nakikiusap ang tinig na ani ko rito. Kilos na, Rachel! Ani ni Tatang Barbo. Nalinis na nito ang sugat, kaya naman kailangan na ng lapatan ng herbal na gamot. Mabilis ang naging kilos ko. Kinuha ko ang mga kailangang dahon at nilinis munang mabuti bago iyon dinikdik. Saka ako nagtungo sa lagayan ng gamot. Hinanap ko ang kailangang gamot ni Tatang na ipaiinom niya sa Ginoong mukhang nagdideliryo na. Alam kong sa akin nakatuon ang tingin ng isa pang lalaki ngunit binaliwala ko lang iyon. Kailangan ng Ginoong sugatan ang tulong namin nila Tatang. Tama nga ako. Kusang napahinto ang lahat sa paggalaw. Napatingin ako kina Tatang. Ang nagsasalita ay ang lalaking nasa maayos na kalagayan. Dumadaing na ang lalaki. Mukhang nawala sa isip nila ang Ginoong sugatan kaya naman humakbang ako at iniabot na ang kailangan ng aking ama. Tinulungan ko ding mapainom ang tableta sa Ginoo. Hindi ko tinititigan ang lalaking sa akin nakatingin. Nararamdaman ko ang titig nito. Nagdudulot iyon ng takot sa akin. Nang may ayos ang sugatan ay inutusan ako ng aking Tatang na pumasok na sa aking silid. Mabilis akong sumunod. Isinara ko ang pinto saka ko hinawi ang maliit na butas palipad sa pwesto ng higaan nila Tatang. Maingat akong humiga sa papag upang magpahinga pero nanatili pa rin ang utak ko sa pagmamatsyag. May mga dayo. Isa sa dahilan kung bakit ayaw nila akong lumalabas ay dahil daw sa angkin kong ganda. Baka daw makuha ang atensyon ng mga dayo. Nais kong malaman ang pangalan ng inyong dalaga. Natigilan ako at napatingin sa pinto. Hindi mo na kailangan pang malaman. Kapag maayos na ang lagay niya, ay umalis na rin kayo agad. Mariing ani ni Tatang. Nasapok ko ang aking dibdib. Kumakabog iyon ng malakas. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng kaba. 2 araw. 2 araw silang nanatili. Kahit hindi pa lubusang magaling ang Ginoo ay pinababa na ni Tatang. Sumama pa nga ito sa paghatid sa ibaba. Dala na rin ang mga paninda. Bumalik sa normal ang lahat. Balik kami sa araw-araw naming gawain. Ako para ipaghanda sila Nanang at Tatang ng pagkain, maglinis ng kabahayan at makipaglaro kay Bonsoy. Pero bumalik ang Ginoong nagtanong ng aking ngalan. Sa tarangkahang kahoy pa lang ay hinarang na ako ni Tatang. Agad akong pinapasok ni Nanang sa kanilang silid.
Nanginginig ako sa takot, hindi para sa sarili ko kung hindi para sa magulang ko. Ang pagkakagulo sa labas ay naging tahimik. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto. Nagulat na lang ako sa biglang pagpasok ng Ginoo. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi agad ako nakagalaw. Hinila nito ang aking binti palapit dito dahilan para mapatili ako. Nasaan si Nanang? Si Tatang? Nasaan ang magulang ko? Takot na takot ako. Umibabaw ito sa akin kaya naman nagsimula akong magpumiglas. Sinubukan kong humingi ng tulong sa magulang ko pero narinig ko ang hikbi ni Nanang. May kasama pa ang lalaking ito. Bukod sa ingay ng pakikipagbuno ko ay nagkagulo din sa labas. Hindi ko hahayaang mapahamak ang magulang ko dahil lang sa akin. Mabilis kong nasipa ang pagkalalaki nito. Nahulog ito sa papag kaya naman mabilis akong bumangon. Ngunit sa paglabas ko'y nalipat sa direksyon ko ang baril na nakatutok kanina lang sa ulo ni Tatang. Kasunod noon ay ang paglingkis na lalaki sa akin. Kanina lang ay namimilipit pa ito sa sakit. Napahigbi na ako sa labis na takot para sa magulang ko. Nadamay pa sila. Rachel, gumising ka! Napabalikwas ako ng bangon. Isang masamang alaala na nais ko ng kalimutan pero kahit sa panaginip ay binabalik-balikan ako. Hello? Kuya Rafael? Tinig iyon ni Bianca. Baka sa tinig nito na umiiyak ito. Bianca? Are you okay? Tulog pa si Rachel. Pagkatapos nitong managinip ay nakatulog din ito after ng ilang minuto. Tumawag ako sa kapatid ko upang kumustahin ito dahil tsak na kapag umakyat kami ng bundok nagpili ay wala na namang signal. Kuya, may sakit si Lolo. Nandito kami sa ospital. Wari nagsusumbong na nito. Sino kasama mo dyan ngayon? Tanong ko dito. Si Kuya Eko. Ibigay mo sa kanya ang phone. Utos ko dito. Hello, Dude? Dude, anong sitwasyon ni Lolo? Tanong ko dito. Stable ng kalagayan niya. Bigla na lang siyang nakaramdam kanina ng hilo. Mabuti na lang at naagapan ng tauhan at hindi na itamang ulo sa semento. He's fine na daw, sabi ng doktor. Kuya, kailan ka ba uuwi? Kailangan ni Lola nang hahalili sa mga trabaho niya. Umuwi ka na, please. Halata sa tinig ng kapatid ko na nahihirapan din ito. Uuwi ako. Huwag kang mag-alala. Ako na ang aasikaso ng mga problema. Eko? Yes, Dude. Pakabantayan mo na si Bianca. Ayusin ko lang mga dapat na ayusin. Uuwi kami dyan. Sinong kami? Mabilis na tanong ni Bianca sa akin. Basta, magpakatatag ka, baby girl. Oo, kuya. Basta umuwi ka na, ha? Kailangan ka namin ni Lolo. Oo, uuwi ako dyan. Sagot ko dito. Nang ibaba ko na ang tawag ay napahilot ako sa sentido. Ginoo, umuwi na tayo. Nakikiusap ako sa'yo. Baka sa tinig ng dalagang paghihirap. Tumawag ang klinik na maayos ng alaga nito kaya naman kung nais na nitong umuwi ay pwede naman. Sige, uuwi na tayo. Tahan ka na, ha? Kinabog ko ito at mahigpit na niyakap. Mukhang masama talaga naging panaginip nito. Dahil nang gisingin ko siya ay halos hirap akong patahanin siya kagabi. Paulit-ulit itong binibigkas ang Nanang at Tatang. Mukhang labis na itong nangungulila sa kanyang mga magulang. Ano ba namang klase mga magulang sila para iwan lang nilang mag-isa si Rachel sa bundok? Ngayon, bakas ang pangungulila nito sa kanyang mga magulang. Nang makuha namin sa bunsoy ay agad kaming nagbasya na umuwi na sa bundok. Gamit lang namin ang flashlight na nabili ko sa bayan. Kahit mapapadilim na ay nagsimula na kaming naglakad. Si Rachel ang may buhat sa alaga niyang baboy na nakalagay sa lagayan nito, habang ako naman sa supply na iuuwi namin sa bundok. Noona ang dalaga dahil mas kabisado nito ang daan. Malayo na ang nalakad namin nang kusang huminto si Rachel. Ang lakad nitong diretso kanina ay agad na lumihis. Rachel? Takang-ani ko sa dalaga. Napasunod ako dito. Nang makalapit ako dito ay agad nitong hinawakan ng kamay ko. Pinatay din ito ang flashlight at suminya sa akin na huwag ako maingay. Nakarinig kami ng yabag. Nagkubli kami sa talahiban. Nagdarasal na sana'y hindi mag-ingay ang baboy na tulog sa likod ni Rachel. Mabilis ang kabog ng dibdib ko. Kinakabahan para sa dalagang kasama ko. Ang mga yabag na una nitong narinig ay mas naging malakas. Tanda na mas lumalapit sa direksyon namin ang mga ito. Babalik na lang tayo sa susunod.
Mukhang wala siya sa kanyang kubo. O baka sadyang nagtago na siya dahil nakita na natin siya. Dinig naming ani ng isang babae. Nakalagpas na mga ito sa pwesto namin. Inabot ng 20 minutos bago kami lumabas sa pinagkukublian. Tayo'y magmadali, Ginoong Rafael. Ginagap na Rachel ang kamay ko. Ito na ang may hawak ng flashlight. Kabisado talaga nito ang bundok nagpili dahil ibang daan na ang dinaanan namin. Mas masukal, mas matarik pero nakarating kami ng ligtas sa kubo. Yun nga lang, inabutan namin ang kubo na magulo. Sira-sira ang pinto, magulo ang mga gamit at basag ang ilang gamit sa kusina. Mukhang may naligaw na hayop dito ah. Seryosong ani ko kay Ginoong Rafael bago pa ito magsalita. Hindi magagawa na ligaw na hayop ito, Rachel. Ikaw ba ang punteriya ng mga taong iyon? Ikaw ba? O ang magulang mo? Tanong nito sa akin. Baka sa tinig nito ang pag-aalala. Huwag kang mag-isip ng ganoon, Ginoong Rafael. Normal lang ito dahil nasa bundok tayo. Anong normal, Rachel? Nag-iisa lang ang kubong ito dito sa bundok nagpili. Paanong normal? Ibig sabihin nangyari na rin ito noon? Nasaan ka noong mga panahong iyon? Mag-isa ka lang ba noon? Oh God, parang mamamatay agad ako sa labis na pag-aalala. Napasabunot pa sa buhok niya si Ginoong Rafael. Alam kong ako na naman ang dahilan kung bakit ito nag-aalala sa akin. Hindi siya dapat pang mag-alala. Magiging maayos din naman ang lahat. Humakbang akong palapit dito saka tinanggal ang kamay nitong nakasabunot sa kanyang buhok. Ayos lang ito. Tsak na hindi na ito mauulit. Nakangiting ani ko sa Ginoo. Paano ko maulit, Rachel? Umaba na lang tayo. Sumama ka na lang sa akin. Nakikiusap ang tinig ng gwapong Ginoo. Sa labis na pag-aalala nito ay waring maiiyak pa ito pero hindi ako magpapadala sa ganoon. Hindi ko aalis sa kubong ito. Dito lang ako sa bundok nagpili. Napaatras ako at mapasanan niya akong hahawakan pero muli akong umatras. Hindi, Ginoong Rafael. Dito lang ako. Dito ang tahanan ko. Kahit saan ay may panganib pero mas pipiliin ko dito. Bakit? Dahil umaasa ka bang babalik pa mga magulang mo? Paano kung nagustuhan na nila sa kapatagan? Paano kung naisip nila na mas masaya ang buhay nila doon? Rachel, baka naghihintay ka lang dito sa wala. Baka naman pwedeng maging option mo na ang pagbaba sa syudad at doon na mamuhay. Hindi. Dito lang ako. Dumating ka sa buhay ko na mag-isa lang ako dito sa kubo. Kung hindi mo na nararamdaman na ligtas ka, kung natatakot ka na, pwede ka na rin umalis sa kubong ito na mag-isa lang. Shit! Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Nag-aalala ko para sa'yo, Rachel. Mahal kita kaya nag-aalala ko sa'yo. Kung mahal mo ako, huwag mo man sanang ipilit na sa kapatagan na manatili. Kung mahal mo ako, makikinig ka sa akin. Hindi na ako nagulat pa na bigla nitong sipain ng upuan. Galit sa Ginoong Rafael. Alam ko labis-labis ito nag-aalala ngayon. Pero may paninindigan ako. Dito lang ako. Hindi ko iiwan ang kubong tanging alaala na meron ako sa nanang at tatang ko. Dito lang ako. Pagkatapos ng mainit na pag-uusap ay pumasok ako sa silid nila nanang at tatang. Itinali ko pa ang pinto dahil gusto kong mapag-isa. Naririnig ko si Ginoong Rafael. Sa tingin ko'y nililigpit na nito ang mga kalat. Rachel! Ilang sandali pa'y kumakatok na ito. Mas kalmado na ang kanyang tinig. Napahikbi na ako. Kanina ko pa iyon pinipigilan kasi naman sa totoo lang ay ayaw ko magkaroon kami ng samaan ng loob. Ang bigat kasi sa dibdib noon. Tumayo ako tinanggal ang tali. Nang mabuksan ang pinto ay agad na pumasok si Ginoong Rafael at mahigpit akong niyakap. Iginiya niya akong patungo sa papag. I'm sorry, Binibini. Bulong nito sa akin. Naninikip ang dibdib ko, Ginoong Rafael. Humihigbing ani ko rito. I'm really sorry. Sobra lang talaga ako nag-aalala ngayon. Makikalas ng bra ko. Hikbing ani ko rito. Napabungis-ngis ang lalaki pero ginawa naman nito ang sinabi ko. Maluwag na ba? Tanong nito sa akin. Kaya naman tumango ako dito. Rachel. Parang may nais itong sabihin pero hindi nito maupuhap ang tamang salita. Ano iyon, Ginoo? Tanong ko dito. Kailangan ko munang umuwi sa amin. Ang pagkakayakap ko dito ay bahagyang lumuwag. Sabi ko na nga ba, hindi rin ito matitiis ang ganitong buhay sa bundok. Hindi na ako dapat pang magulat. Naunawaan ko. Ngumiti ako dito. Ayokong isipin nito na ayokong umalis ito dahil baka mahirapan lang ang kalooban nito na makita ko na masama ang loob at ayaw itong paalisin. May sakit ang lolo ko. Kailangan ko lang ayusin ang ilang business sa syudad. Babalik ako, Rachel.
Hindi ko naman pwede ipagpilitan na sumama ka sa akin. Kailangan ko irespeto ang desisyon mong iyan pero nangangako akong babalikan kita. Babalik ako dito sa bundok nagpili. Tumango ako rito. Hihintayin kita. Yun na lang ang sinabi ko dito. Maghihintay ako pero maunawaan ko pa rin naman kung mas piliin niyang huwag nang bumalik. Nagpa siya kaming matulog na lang muna. Kailangan din namin magpahinga. Hubad! Utos ng lalaking nakalingkis sa akin. Mariing umiling si Tatang. Kitang-kita ko ang galit nito sa mga lalaki na tinulungan na nga. Ngunit ganito pa ang kanilang ganti sa amin. Dahil nasa akin ang atensyon ng mga ito ay hindi nila napansin ang pasimpleng pagbunot ni Tatang sa kanyang itak sa gilid ng papag. Kailangan mapunta sa akin ang atensyon ng mga ito kaya naman siniko ko ang lalaking nakalingkis sa akin. Mabilis ko rin itong sinipa. Si Tatang naman ay mabilis na hinataw ng itak ang braso ng lalaki. Ngunit ang lalaking sinuko ko kanina ay nakuhang kalabitin ng gatilyo ng kanyang barila. Nakita ko ang pagbagsak ni Nanang. Parang tumigil sa pagtakbong oras. Parang huminto ang lahat sa paligid ko. Puwera sa nanang ko na unti-unting bumabagsak sa lupa. Nang! Sigaw ko na tumakbo sa aking ina. Paulit-ulit na hinataw ni Tatang ang lalaki ng itak. Nang lumingon ako sa bumaril sa aking nanang ay nakatutok na ang kanyang baril sa akin. Ngunit mabilis na tumakbo si Tatang pasugod sa lalaki. Si Tatang ang tinamaan ng bala ng baril nito. Pero naihataw pa rin ni Tatang ang kanyang itak sa lalaki. Naging madugo ang lahat. Ako lang ang walang tama pero parang unti-unti na ring namamatay habang yakap ang nanang na wala ng buhay at nakatanaw sa aking Tatang na nakabulagta na rin at wala ng buhay. Tumulong lang kami pero naging ganito pa ang sinapit ng aking mga magulang. Ganito na ba ang sukli sa ginawang pagtulong sa kapwa? Bakit kailangan pang kunin sa akin ng mga taon tanging meron ako? Hindi ko alam kung paano nakuha kong iiyak na lang ang lahat. Nakuha ko rin tumayo kahit pumadilim na. Naganap na magandang pwesto para sa aking mga magulang. Nagukay ako habang patuloy na umaagos ang luha. Tanging tanglaw sa aking pagdadalamhati ay ang liwanag ng buwan. Nang bumuhos ang ulan ay mas lalong lumakas ang aking pag-iyak. Hindi ako tumigil sa paghuhukay. Sa labis na galit ay napapahiyaw pa ako. Ililibing ko sa hukay na itong aking mga magulang. Ako pa ang gagawa noon na sobrang sakit sa dibdib. Anak ang siyang magdadala sa kanilang huling hantungan. Parang nawawasak ang puso ko. Walang ibang taong makatutulong kundi ako din. Dapat noon hinayaan ko na lang sila. Hindi na dapat pang tumulong sa panggagamot. Hindi na sana ako nakita ng mga demonyo at bumalik pa para lang gawin iyon sa akin. Nadamay ang magulang ko na wala namang ginawang masama. Matatag pa ba ako? Nakuha kong hukay na lagpas taong butas at nakuha ko ring dalhin doon ng aking magulang. At ang dalawang lalaki, sa totoo lang may buhay pa ang isa. Yung pangalawang tinaga ni Tatang, pero galit na galit ako. Isinama ko rin ito sa hukay. Sama-sama silang apat. Umiiyak na sinimulan ko ring tabunan iyon. Pagsapit ng tanghali ng sumunod na araw ay naiayos ko ang libingan ng aking mga magulang. Pagkatapos lagyan ng kahoy na krus at maliit na tabla kung saan nakasulat ang Nanang at Tatang, ay nilisan ko na ang lugar na iyon. Kailangan ko linisan ang aming kubo. Kailangan walang bakas na maiiwan tanda na may naging mga dayo dito at nagkaroon ng gulo. Kailangan ko ipagpatuloy ang buhay ko. Kailangan kong protektahan ng sarili ko. Natuto akong mabuhay na mag-isa. Ilan pa bang Ginoo ang sumubok na puwersahin ako? Ilang buhay na rin bang nailagay ko sa aking palad para lang maprotektahan ang sarili ko? Pero dumating si Ginoong Rafael. Hindi siya katulad ng mga demonyong iyon. Siya ang nagbigay ng ilaw sa buhay ko. Ang tahimik kong buhay sa bundok nagpili binigyan ito ng kulay. Pero kailangan niya pa rin akong iwan. Baka tama lang din. Ayoko siyang mapahamak tulad na nangyari kay Nanang at Tatang. Mabuti na rin iyon. Mabuti nang lumayo na siya sa akin. Aalis na siya. Kailangan daw siya ng kapatid at lolo niya pero pangako niyang babalik. Hindi ako aasa. Ayokong umasa kasi baka masaktan lang ako. Maaga akong nagising. Masakit ang katawan ko dahil sa halos magdamag na paulit-ulit nitong pinasok ang langit. Oo, langit daw ang loob ng aking kabibe. Kaya mukhang nawili siya kagabi.
Inayos ko ang mga tanim dahil na rin sa ilang araw kaming wala dito. Si Bunsoy ay naasikaso ko na. Kailangan ko maging abala. Ayoko makita ako nitong malungkot. Kailangan ito sa kanila kaya naman hindi ko talaga siya pipigilan. Rachel! Tawag nito sa akin. Nang tingnan ko ito ay agad kong inilabas ang iting kanina ko pa pinaghahandaan. Kumuway ako dito at tinawag ito. Ginoong Rafael! Masayang ani ko rito. Lumabas ito ng kubo at lumapit sa akin. Agad ako nitong niyakap kahit napawisan ako. Magandang umaga, Binibini. Bati nito. Pilit na pilit ang ngiti nito. Tanda na mabigat ang loob nito. Naiayos ko ng ilang gamit mo. Anong oras ka bababa? Tanong ko dito. Malawak pa rin ang kanyang ngiti. Maghahanda na ako sa pagbaba. Agad naman akong tumango rito. Ayos lang ba talaga na aalis ako? Oo naman, mag-iingat ka doon. Kahit maraming kabibi sa syudad, isipin mo pa rin ang kabibing tiyak na mangungulila sa'yo. Napabungis-ngis ito. Oo, kabibi mo lang ang iisipin ko. Niyakap akong muli nito. Malungkot ako pero kailangan kayanin ko ito. Naganda na rin ito sa pag-alis. Kanina ko pa nilalaro si Bunsoy. Mukha na nga itong hindi natutuwa pero kailangan kong ibaling sa ibang atensyon ko. Rachel, aalis na ako. Anito sa akin. Agad naman akong tumayo at lumapit dito. Mag-iingat ka, Ginoong Rafael. Yumakap ako rito. Paulit-ulit sinasabi sa aking sarili na hindi ako iiyak. Pagkatapos ng mahabang pamamaalam ay humakbang na ito. Tinanaw ko ito habang palabas ito ng tarangkahan. Dama ko sa bawat hakbang nito ang bigat na nararamdaman nito ngayon pero kailangan niya ring isipin ang kanyang pamilya. Nang kumuway ako dito ay sunod-sunod nang pumatak ang luha ko. Hindi na ito lumingon. Alam kong ginawa nito iyon para hindi na mapilitan pang bumalik. Natutuwa ako dahil doon. Nakalayo na ito pero nanatili pa rin akong nakatanaw. Sabi niya kanina ay pwede ako sumunod sa kanya. Pwede ako sumunod? Ewan ko ba? Mabilis na kumabog ang dibdib ko tapos basta ko dalang binitbit sa Bunsoy. Akala ko okay lang pero hindi. Hindi ko na pala kayang mag-isa. Parang sampal iyon na gumising sa akin. Patakbo kong hinabol ang Ginoo. Luhaan na ako pero desididong habulin ito. Ayoko na palang mag-isa. Ginoo! Ginoo! Malakas ang tinig ko. Para akong batang natauhan at ngayon ay takot na mawala ng mahal sa buhay. Ginoo, sasama na lang ako sa'yo. Sigaw ako ng sigaw. Umaasang makikita pa ito. Lakad-takbong ginawa ko. Mahigpit na yakap ang baboy na marunong namang makisama dahil hindi nagrereklamo sa paraan ng pagbuhat ko. Ginoong Rafael, mahal kita. Hindi kita kayang mawala sa akin. Hindi ko kayang maghintay ng matagal o kahit pa ng ilang saglit. Pakiusap, hintayin mo ako. Nasiraan na yata ako ng bait. Para akong baliw na sigaw ng sigaw. Umaasa na maahabol ko pa ito. Narating ko na ang maliit na sapa. Baka sa mga yapak na makikita sa kabilang bahagi na may dumaan na roon. Muli akong tumakbo, umaasang maahabol ko pa ito. Hindi ako nakakaramdam ng pagod. Para kasi kapag hinayaan kong maramdaman iyon ay buhay at kaligayaan ko sa piling ng Ginoong kapalit. Ginoo! Natanaw ko na ito. Mas nilakasan ko pa ang pagsigaw. Ginoong Rafael! Todo hiyaw ko. Nakakagambala na yata ako sa tahimik na kabundukan sa lakas ng pagtawag ko dito. Rachel? Dinig ko ding ani ni Ginoong Rafael. Narinig ko ang pabalik nitong yabag. Rachel? Binibini? Napahikbi ako nang makita ko ito. Nasa mukha na nito na hindi makapaniwala na makitang humabol ako rito. Rachel! Mangang-ani to. Hindi ko pala kayang maghintay. Kahit saglit ka palang umalis, gusto na kitang makita. Sasama na lang ako, Ginoong Rafael. Ayoko nang mag-isa. Haguluhol ko ng iyak. Mabilis na lumapit ang lalaki sa akin at mahigpit akong niyakap. Are you sure? Sasama ka na sa syudad? Naniniguradong tanong nito sa akin. Mabilis akong tumango rito. Kung matatanggap mo ako at sa Bunsoy na kapatid ko sa iyong tahanan, sasama ako. Ayoko nang maiwan sa kubo na sa Bunsoy lang ang kasama ko. Sobra mo akong pinasaya, Rachel. Thank you.
I love you. Paulit-ulit nitong ani sa akin. Mahigpit itong hinawakan ng palad ko. Hindi ko na ito bibitawan. Kapag nagbago ang isip mo ay wala ka na magagawa. Isasama kita sa bahay ko sa The Alphas Town. Papakasalan kita at bubuo tayo ng pamilya. Tumango ako rito. Ito na ang bumuhat kay Bonsoy. Saka kami naglakad, palabas na kami sa kasukalan nang bigla na lang na may sumulpot sa daraanan namin. May mga hawak silang baril. Agad ako itinago ni Rafael sa kanyang likuran. Sino kayo? Seryosong ani, Ginoong Rafael. Rafael, masyado mo naman kaming pinahirapan. Sa bundok ka lang pala nagtago. Tumawa ang lalaki. Kayo yung nangidnap sa akin? Gulat na ani, Ginoong Rafael. Sila yung nanakit sa'yo, Ginoong Rafael? Tanong ko rito. Oo, Rachel. Kunin niyo yung babae. Papapakinabangan natin iyan. Utos na mukhang pinuno nila. Napatili ako ng akman susugod na ang mga ito. Itinulak ako ni Ginoong Rafael sa gilid, saka ito nakipambuno sa mga lalaking armado. Kailangan mo nang mamatay! Nalaka ang mata ko nang sabay-sabay nila itinutok ang baril sa Ginoo. Napatulala akong napatitig doon. Itumba niyo siya bago pa makarating dito mga tauhan niya. Utos ng isa pa. Bago pa makapalag si Ginoong Rafael, nakarinig na kami ng putukan mula sa kabilang dako. May backup? Sigaw ng leader. Backup? Akmang mga agaw ng baril si Ginoong Rafael. Natabig nito ang isang baril pero nakarinig ako ng malakas na putok. Sa mga oras na iyon, isang malakas na hiyaw ang lumabas sa aking bibig. Mga imahe sa utak ko sunod-sunod na pumasok. Waring mga alaalang matagal ko nang sinusubukang alalahanin pero waring panaginip lang noon na sa tuwing magigising ay nawawala. Biglang sumakit ng sobra ang ulo ko. Biglang umikot ang paningin ko. Naririnig ko ang pangalang Ashley pero nilalaman ako ng mga alaala. Sa mga oras na ito ay mas malinaw ang lahat ng alaalang iyon. Pagkatapos kong marinig ang malakas na putok, napatitig ako kay Ginoong Rafael. Biglang parang unti-unting nawala ng lakas si Ginoong Rafael. Tinakbo ko ang pagitan namin dalawa at sinambot ko ito sa kanyang pagbagsak. Mahigpit ko siyang niyakap. Muli akong napahiyaw nang makita ang dugo sa aking palad na ginamit kong panghawak sa kanyang ulo. Tara na! Sigaw ng isa. Biglang tumutulong utak ko. Walang aalis. Hindi sila pwedeng umalis. Maingat kong binitawan ang Ginoo, saka ko dinampot ang malaking bato at mabilis na ibinato sa lalaking dahilan kung bakit nabaril ang lalaking mahal ko. Ashley! Sigaw ng paparating na babae. Ang batong ibinato ko ay tumama sa ulo ng lalaki. Bumagsak agad dito. Bago pa makakilos, ang mga kasama nito ay pinaulan na ng bala ng mga parating ang grupo ng mga nanakit sa lalaking mahal ko. Bagsak ang mga ito na pawang wala ng buhay. Saka ko lang muling nilingon ang lalaki. Napahagulhol ako nang makita ang kalagayan nito.